Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Teo Moreno. Sabi lang niya, Diyos ko Lord, BBM. Isinare ni Teo Moreno ang post ng Bistado Na. Sabi ng Bistado Na post, replace it. Screaming, don't involve us. Ito, nakalagay dito ang pahayag ng Pangulo. Galing ito, ABS-CBN News. Sabi niya, Philippines will have to get involved should all-out war erupt between US, China over Taiwan. Yan po ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Noong kanyang SONA, July 28, binanggit niya yan na ang foreign policy ng Pilipinas is still the same. Sabi niya, we are friends to all, enemy to no one. Wow, ang sarap pakinggan. Nung umpisa sa kanyang administrasyon, okay pa naman siya Di ba, ang una niyang binisita, China. No. So, sabi ko, maganda ito. Kasi China ang unang binisita Tapos, mamaya, binisita rin niya ang US. So, okay to. Dahil nakikipag-ugnayan siya sa dalawang superpower. Later on, after yung unang pag-state visit niya sa US, sabi ni Mr. Rigoberto Tiglao sa kanyang column sa Manila Times, nagbago na ang lahat. After yung first US visit niya sa US. Ano mga nagbago? Ayun, pumayag na ang Marcos administration na dagdagan na ang EDCA sites. Dati, 5 lang panahon ng Pinoy administration. Tignan nyo Pinoy administration, 5 lang ang EDCA sites. Tapos hindi masyadong na-develop. Duterte, walang naidagdag. Marcos Jr. nadagdagan ng 4, naging 9. Tapos, sumiklab na ang tensyon sa West Philippine Sea, yung mga pag-resupply sa BRP Sierra Madre. Na to a point, isang sundalo natin naputulan na ng daliri. Nung hindi na makaya ang tensyon, nagkaroon ng secret agreement na hanggang ngayon, hindi nila binubulgar. Ano yung secret agreement? Ayun. Medyo tumahimik na yung BRP Sierra Madre. Siguro, tuloy-tuloy na ang resupply. Lang, may kapalit. Ano yung kapalit na yun? Hindi natin alam. And then, yun na nga, lalo na nung panahon ng Biden administration, grabe na ang hanggang ngayon. Sisimula na ang US ng ammunition manufacturing plant sa Subic. Dito na gagawin ng mga Amerikano ang kanilang bala gamit pandigmaan. Tapos, dinadagdagan na ang mga missile system ng US sa Pilipinas. Mga unmanned weapon system, dinadagdagan na. So, anyway, mabuti naman at naging transparent ang Pangulo. Sinasabi niya na maghanda na tayo kasi wala tayong magagawa. We are forced to get involved once na nagkagera yung dalawa.
Ang tanong, bakit kailangan mong makilahok sa gera na wala naman tayong pakialam sa sigalot ng US at China over Taiwan? Maliban lang sa mga OFWs natin doon. Sapat na bang dahilan na porke meron tayong mga OFW doon is makikipaggera na rin tayo? To me, it's not. Ang mga ibang bansa, meron din silang mga citizens sa Taiwan. Hindi naman sila nakikipaggera. Itong kalapit bansa natin sa ASEAN, meron silang sigalot sa China, kaya lang hindi naman, lalo na sa teritoryo, hindi naman nauwi sa bangayan. Ang mga neighboring countries natin, makaya nila na balansin ang relasyon nila sa China at relasyon nila sa US. Ang problema sa atin, itong administrasyong ito, masyadong dumikit sa US. Tapos sinasabi pa na wala daw tayong kalaban. No way. Once nga dumikit ka sa US, makakalaban mo talaga ang China. Kaya humanda na po tayo. Kaya tama yung sabi ni VP Sara, God save the Philippines. Sana hindi pa mangyari kaagad-agad yung giyera ng US-China over Taiwan. Kailan sa kinakaharap, darating at darating yan. Kasi nagsabi na ang China na gagawin niya lahat para ang Taiwan maibalik niya sa kanyang poder. It's an open secret. Kung kailan gagawin ng China, hindi natin alam. Kaya nga, nandito na ang mga gamit ng US panggera. Kasi ang magiging staging point nila, Philippines. Dahil napakalapit natin sa Taiwan. So tayo na ngayon ang proxy. Tayo ang nasa front line. Samtang ang US nasa likod lang. Para bang tayo ng pangalawang Ukraine. Sa Ukraine, Russia war, nakipaggera ang US, ang frontliner nila, mga Ukrainians. Namamatay ang mga Ukrainians, ang US nasa likod lang. Humihina ang Russia. So kung nagkagera sa Taiwan, US versus China, mga Pilipino ang unang isasabak sa giyera. Ang Pangulo ay nasa likod lang. Ang kawawa, ang mga sundalo nating Pilipino, nakikipaggera sa giyera na hindi naman sila dapat ma-involve. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.